Mga kapatid, God bless, good morning. Kamusta na kayo mga kapatid? Okay lang kayo dyan? Salamat sa Lord. Ito, nakikita ko kayo mga kapatid, may nakangiti, may malungkot, saya-saya. Salamat sa Lord tayo buhay pa. Nakikita tayo ng Lord kung ano ang kalagayan natin sa buhay. Kailangan manalig lang tayo magtiwala mga kapatid at mahalin natin ating mga mahal sa buhay. O ayun, no, magkasama-sama tayo sa bahay, enjoy natin. At kasi halos hindi na tayo nag-enjoy ng ating makaharap at minsan kaharap mo yung kausap mo saan saang lugar. Praise God. Ngayon, enjoy natin yung makaharap natin at hindi yung lagi tayo nagsiselfone. Dito ko sa Pilipinas, ang kausap mo, kaharap mo, hindi mo napapansin at yung kausap mo sa Amerika. Kung minsan nakakabuti din yung gadget, pero minsan ay hindi rin naman kasi hindi na natin na-enjoy kung ano yung mayroon. At saan tayo nakarating. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayun ang pag-aralan natin ng mga kapatid. Itong pagsunod pa rin natin sa Panginoon. Praise God. Thank you, Jesus. At itong ating kagalakan sa araw-araw. Excited tayong gumising. Kaya lagi good mornings na sabi ko mga kapatid. Kasi lagi ako umaga na nitong mga salita ng Lord. Dadamihan ko lang, tapos i-edit, tapos sunod-sunod na i-upload. Praise God. Thank you, Jesus. Ang verse natin ay 2 Corinthians 5:10. Amen. Praise God. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating maginawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa mundong ito o sa katawang ito. Amen. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kailangan natin pagtrabahuan, sumunod tayo sa Panginoon, sa Lord, makalaya tayo kay Grim Lord para babalik tayo sa Panginoon pagdating takdang panahon. Amen. Araw-araw naman itong palala sa atin ng Lord. Thank you, Jesus. Verse 11, kaya nga, dahil may takot kami sa Panginoon, dahil may takot tayo sa Lord, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Alam ng Diyos ang tunay naming pagkatao at inasahan kong kilalang kilala rin ninyo ako. Kilala tayong lahat ng Lord, bagamat hindi natin kilala ang isa't isa. Inasahan daw na kilalang kilala din ninyo ako. Thank you, Jesus. Kilala tayong lahat ng Lord at pinaparangalan natin sa magitan ng ating paghayag nitong mga salita niya. Amen. Praise God. At napakabuti ng Diyos, isipin mo yun. Pinili niya tayo para maghayag nitong salita niya. Tapos yung mga nakikinig, mabless at ihayag din sa mahal sa buhay sa kapwa natin mga kapatid. Kaya nagkaroon ng kabuluhan ng ating buhay dahil sa biyaya ng Lord. Isipin mo yun. Thank you, Jesus. Kasunod nating verse ay Jeremiah 17 verse 9 and 10. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ayan. Ito'y mandaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Ayan, ang Panginoon mismo nagsabi, sino makaunawa sa puso ng tao? Sa puso ng tao, minsan nga puro abdo ng umiiral, hindi na puso eh. Pero ang Lord ay naunawaan niya tayo. Wala nang lunas na yung ating kabulukan, pero dahil sa biyaya niya, nalunasan kabulukan natin. Tayo naging parang halaman. Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, na ang mga salita niya ay nagkukorek sa ating pamumuhay. Kailangan mamuhay tayo ayon sa kanyang layunin para tayo ay makatanggap ng kung anong pinangako na sa atin at uwi tayo sa langit, hindi sa langit-langitan. Pagdating ng takdang panahon, mga kapatid. Amen. Praise God. Verse 10, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ayan, alam niya na walang panawa sa puso ng tayo. Ito'y mandaraya at walang katulad, wala ng lunas kanyang kabulukan. Pero siya sinisaliksik na yung ating mga puso. Kung puso ba natin umiiral o abdo? Verse 10, akong si Yahweh ang sumasaliksik sa isip at sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang mga ginawa. Ayun. Lahat ng gagawin natin masama o mabuti, anihin naman natin yun. Tapos igantimpala nga sa atin ng Lord eh. Siyempre, pag si Grim Lord lagi ang sinusundan mo, at kay Sakim at Ganid, hindi yun din tatanggapin mo. Siguro sa ngayon, hindi. Pero dating ng takdang panahon, ng paghukom, sabi nga, doon sa pinagsimulan natin na 2 Corinthians 5:10, praise God. Kaya nga dahil may takot tayo sa Diyos, sa Panginoon, itong ginagawa natin, hikayat natin mga tao para maintindihan natin lahat, hindi lang tayo maligtas, kundi marami ang maligtas dahil sa pananampalataya. At masiyasat ng Lord ang puso at saka yung mga puro abdo ang umiiral, puso na ngayon ang pairalin natin, mga kapatid. Praise God. Thank you, Lord. Proverbs 17 verse 3.
Buti na lang mga katarungan ang Lord. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao, si Yahweh ang sumisiyasat. Amen. Si Yahweh ang sumisiyasat sa puso natin. Siyempre, yung mga taong musunod kay Grimlord, sila lang ang mabuti. Pero ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, siya ang sumisiyasat sa puso natin. Hallelujah. Proverbs pa rin, 21 verse 2, ang akala ng tao, lahat kilos niya ay wasto. Ayan, akala ng tao. Ang lahat ng kilos niya ay wasto. Siyempre, walang ibang magaling kundi siya. Tao nga eh. Niya ay wasto. Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Amen. Yahweh lang nakakasaliksik ng puso. Kaya sa Lord tayo manangan at sa Kanya tayo makinig. Kasi nga eh, siya lang naman nakakasaliksik ng puso natin. Siyempre, pagka lalapit ka doon sa kapwa mo ding bulok ang puso, sabi nga, kahit yan lingkod ng Lord, anak ko po, ay lahat ng panghusga at panghatol, imbes na ikay nanariwa, lalo kang nabulok. Hallelujah. Kaya kailangan natin basahin itong mga salita ng Lord, mga kapatid. Hindi lang natin pakinggan, may matutunan tayo at sundin natin para tayo ay huwag mabulok. Hallelujah. Awit 62 verse 12, at di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Ayun, ang Diyos na nagmahal sa atin, na alam niya kahit bulok tayo, sinisiyasat niya at pinagpapala niya. Itong pagbabasa natin mga kapatid at pag-aaral ng salita ng Lord, ito ay makakatulong tayo sa ating sarili para ay makahon tayo doon sa kabulukan na sinabi ng Panginoon. Doon sa Jeremiah 17 verse 9, tunay naman, alam naman ng Lord yun. Thank you, Jesus. Siyempre, yung mga tao ay walang mabuti kundi ang kanilang sarili. Yung iba ay bulok, sila ay magaling. Kaya, kuwawa yung mga tao nga eh. Buti na lang ang Lord ay matyaga. Pati buhay niya inandog niya para itong mga taong mga bulok ay magkaroon ng katinuan para makatanggap nga nitong mga pinangako ng Lord. Amen. Ay kung anong ginawa mo, yun naman ay balik sa iyo ng Lord. Hindi nga siya nagbago. At di nagbabago kanyang pagmamahal ayon sa ginawa ng sinumang tao, doon nababatay ang gantimpala mo. Kung tagumpay ka man ngayon, ay dating ng gantimpala ng Lord, tatanggapin at tatanggapin mo din yan. Hindi ka makatanggi kasi pagbabayaran mo kung anong ginawa mo. Sabi nga sa Galatia 6 verse 7, kailan ba nagsinungaling ang Lord? Praise God. Ang mga taong masinungaling ay pabulok ng pabulok. Thank you, Lord. At tayo'y tinuruan na maging tao. Hallelujah. Matthew 16 verse 27. Amen. Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel, ay yung anak ng tao, ang Panginoong Hesus. At taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama sa panahong iyo'y gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Ay mag-isip-isip natin mga kapatid. Ano bang nagagawa natin? Ay tayo ba ay kumakain ng ating pinagpaguran? O nga lang tayo ng pinagpaguran ng iba? Magbago-bago para wag mabulok. Amen? Praise God. Thank you, Jesus. Lahat ng mga salitang to ay para sa atin lahat mga kapatid. Paalala at paalala pa rin. Kung tayo may ginaganon ng kapwa natin na may mga sakim at ganid, alam natin na ito, may pangako ang Lord. Basta tayo ay magtino para tayo wag mabulok. Amen. Praise God. 1 Samuel 16 verse 7. Praise God. Hindi talaga nakatingin ang Lord sa puso siya nakatingin. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, ayun si Elias kasi dito, tingnan si Eliab, si magandang lalaki. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyong tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Salamat na lang sa Lord at ang Diyos ay sa puso tumitingin. Kasi kung hindi naman tayo makisig, hindi din man tayo, wala ang matingnan sa atin. Pero ang tao, ayun ang tinitingnan nila. At kung makalait at makahusga. Kaya, imbes na manariwa, pabulok ng pabulok, aray, praise God. Salamat sa Panginoon na tinuruan tayo ng mga salitang ito. Amen? Siyempre doon sa kabulukan natin, ang tinubos doon ng Lord ay ang kanyang banal na dugo. Para tayo ay maahon sa kabulukan. Amen? Praise God. Thank you, Jesus. Hindi isa tumitingin tulad ng pagtingin ng tao. Sa puso isa tumitingin. Amen? Praise God. At saka pag tingnan ng puso natin, itong pagbabasa natin ang pag-aaral ng salita ng Lord, mga kapatid, para tayo matutong mabuksan ng ating puso at masarahan ng ating mga apdo para huwag mabulok. Amen? Ayun, ang layunin ng Lord, mga kapatid. At sa totoo lang naman, tama ang Lord. Praise God. Thank you, Jesus. Kaya nga nagsakripisyo para tubusin ang mga bulok. Thank you, Lord. 1 Peter 1:3. Ayan, pagtagumpayan natin kabulukan natin pagka tinanggap natin tong
at magpasalamat sa ginawa ng Lord. Itong pagbabasa natin mga kapatid at pag-aaral ng salita na bilang pagpasalamat at pagtanaw sa kabutihan ng Lord para makaahon tayo sa pagiging bulok. Amen. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya. Ayun, nabuhay lang tayo sa habag ng Lord, kaya huwag tayong mag-inarte. Hallelujah, aray. Laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Amen. Sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Amen. Ito yung nakalunas sa kabulukan natin. Ng muling pagkabuhay ng Panginoon, na grabe yung ginawa ng mga tao sa Kanya. Napakabuti talaga ng Lord. Amen. Napakabait ng Panginoon. Salamat na lang sa Kanya at ito nga, buhay pa din tayo. Praise God. Kaya ito ang ating mga ginagawa natin mga kapatid para tayo ay yung ating kabulukan ay mapalitan ng kabutihan ng Lord. Amen. Kasi aminin man natin o hindi. Siguro yung iba ay yung tayo nakilala na sa Lord, nakaahon-ahon na tayo sa kabulukan. Siyempre yung mga taong pabulok ng pabulok ay mabalik sa kabutihan ng Lord ng manariwa tulad sa halaman. Amen. Praise God. Tapos Marcos 13:23. Salamat sa Lord na talagang napakatyaga niya. Kaya mag-iingat kayo. Ulit-ulit na to nating pinag-aralan mga kapatid. Kasi ulit-ulit nga rin naman nating pagkain nga ng ating food for the soul nga tong ating channel. Kaya makain tayo 3 beses maghapon. Ito nga oras-oras dapat bawat sandali ng ating buhay. Praise God. Kaya mag-iingat kayo. Sinasabi ko na sa inyo ang lahat ng bagay bago pa man ito mangyari. Ayan, mag-iingat to tayo. Praise God. Thank you, Jesus. Siyempre, makilala sa Lord na nag-iingat at sinabihan na nga ng Lord na nakaahon na doon sa pagkabulok. Umasa na sa Panginoon na siyang nakaligtas. Magliligtas sa atin lahat dahil sa kanyang banal na dugo, dahil sa kabutihan niya. Amen. Isipin mo yun. Yung 1 Peter 1:3. Grabe ang kabutihan ng Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. At dito tayo magtatapos mga kapatid. Daniel 12:1. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel. Dakilang anghel na si Miguel. Hindi San Miguel Bear, si anghel. Praise God. Thank you, Jesus. Daniel 12:1. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno. Ayan, pangyarihang pinuno. At tagapagtanggol ng bansang Israel at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Hallelujah. Yung kahirapan natin na yan, hindi pa siguro yan. Suwalit yan ay ililigtas tayo ng Panginoon kung tayo ay umahon sa kabulukan. Kilalanin natin yung ginawa niya. Ang kanyang pagkabuhay. 1 Peter 1:3. Amen. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Hallelujah. Maliligtas daw ang mga kababayan natin. Ayun, kaya itong pinagsisikapan natin mga kapatid na ang ating mga pangalan ay maisulat sa aklat ng buhay, aklat ng Diyos. Amen. Kasi ulit-ulit na nga natin yung isinama yun nga sa pahayag 20:12. Binuksan ang mga aklat, ang aklat ng kaparusahan, ng judgment. Tapos binuksan isa pang aklat na maliit. Ayun ang pinag-iskapan natin, mga pangalan natin maisulat doon ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa mga salita mong ito na nagpapaalala sa amin na darating ngayong mga kahirapan na ay oo nga naman, buong daigdig. Pero ang pangako mo nga ay ang mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Itong pinag-sikapan namin ng Panginoon na yung mga pangalan namin maisulat sa aklat mo uga na iniingatan ng kordero. Praise God. Amen. At salamat sa inyong mga kapatid sa pakikinig at itong mga salitang ito na inilid tayo ng Panginoon dito sa mga verse na ito, pinagdugsong-dugsong lang, pinaliwanag natin ng kaunti. At ito ay pagbulay-bulayan natin lagi mga kapatid at mapokus tayo dito. Huwag tayong matakot kung ano man o basta ang Panginoon ay may pangako sa ililigtas na tayo. Kailangan na tayo mag-isip ng mabuti, maklaya tayo sa pag-iisip ng kabulukan para tayo ay makaahon sa kahirapang ito at darating na nga ang Panginoon para iligtas tayo. Magbalik na rin tayo sa normal na pamumuhay natin mga kapatid. Ang saya, praise God. Ang malaga tayo bawat araw na tayo nagigising, magpasalamat tayo at magpuri sa Panginoon. Amen. Praise God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat mga kapatid sa patuloy nyo na pag-subscribe at pakinig sa channel na ito at ang lahat ng ito ay parangal natin sa Panginoon na siyang tubo sa atin.
Sabi nga sa 1 Peter 1:3. Amen. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Thank you, Lord. At ito nga, dito tayo magtatapos. Kung saan tayo nagsimula, doon tayo lagi nagtatapos. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. 2 Corinthians 5:10, mga kapatid. Sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa mundong ito. O sa katawang ito. Tayo tatanggap kung anong ginawa natin mabuti o masama. Kaya ba yun, mga kapatid, simula sa araw na ito, gumawa tayo ng buti para ayun din ang anihin natin. Ayun din tanggapin natin pagdating ng takdang panahon. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus.